Nagtipon ang mga kabalyero sa lugar ng pagsasanay at sinabi ni Henkel, ang kapitan ng orden ng mga kabalyero, sa iba na makinig sa kanya ng mabuti. Simula ngayon, ang batang Panginoon ay sasama sa pagsasanay ng kanilang orden ng mga kabalyero. Nagtanong ang isa sa mga kabalyero sa pagkalito, tama ba ang kanilang narinig? Ang isa pang kabalyero ay hindi natuwa sa balitang ito at nagtanong. Tinalo niya si Dominion at ngayon ang mga kabalyero ay parang biro na lang sa kanya. Alam ni Henkel na ganito ang kanilang magiging reaksyon at kinabahan, naalala ang usapan nila ng Baron. Pagkatapos ay nagtanong siya, talagang isasama niya ang batang Panginoon para magsanay kasama ng mga kabalyero. Pero hindi sila matutuwa, sumagot ito na hindi niya hinihiling na tretuhin ito ng espesyal, hayaan lamang itong magsimula bilang isang recruit. Hindi alam ang gagawin, hinawakan ni Henkel ang kanyang ulo at naisip na kahit sabihin niya iyon, anak pa rin ito ng kanyang Panginoon. Mas madaling tretuhin ito ng mabuti. Napansin ang kanyang kalooban, sinabi ni Logan sa kanya na huwag mag-alala. Kung hindi siya makasabay sa iba sa akademikong pagganap sa loob ng linggong ito, magpapanggap siya na walang nangyari at iiwanan sila. Ang kapitan ay labis na nagulat, pagkatapos ay tumanggo at sumang-ayon, naisip na may mapanlin lang ng ngiti, na sa linggong ito ay 3 beses ang hirap ng pagsasanay. Nagsimula na ang pagsasanay. Ang mga kabalyero ay nagbubuhat sa isa't isa sa kanilang mga likod sa pamamagitan ng pagtakbo sa gubat at sila ay pagod na. Ang isa sa kanila ay bumulalas, anong klaseng pagsasanay ito? Sumigaw ang kapitan, naghahanda ba kayong mamatay? Sila ay cavalry, paano niya hindi malalaman kung ano ang pinagdadaanan ng kanilang mga kabayo? Hayaan nilang maramdaman kung gaano kahirap para sa kanila kapag sila ay full equipped. Naisip ng mga kabalyero, anong klaseng kalokohan ito? Sinabi ng isa sa kanila na nagulat siya nang sabihin niya na magsanay sila ng naka-fully armor. Kailangan nilang pagdaanan ang impyernong ito dahil sa isang bastardo. Pero hindi ito magtatagal, siguro 3 araw lang. O baka 1 araw lang. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, si Logan, bagamat pagod, ay binuhat ang kanyang kasama sa kanyang likod sa mabilis na takbo at hindi nagreklamo. Mabilis siyang dumaan sa iba pang mga kabalyero at nakatingin sila sa kanya sa gulat, at naisip ng kapitan na ito ay hindi kapanipaniwala. Nangunguna pa siya, bukod pa rito, nakangiti rin siya. Tumingin siya sa mga kabalyero na nahuhulog na sa pagkapagod at naisip na sa ganitong rate. Baka hindi siya ang sumuko kundi ang ibang kabalyero. Nakasimangot ang kanyang labi, nagpasya siyang itigil ang pagsasanay at iniutos sa lahat na huminto. Pagkatapos nito ay biglang nagyelo si Logan sa lugar at sinabi ni Henkel sa kanila na magpahinga ng 10 minuto. Ang mga kabalyero ay pagod na huminga, at ibinaba ni Logan ang kanyang kasama sa lupa. At lumapit sa kanya ang kapitan, na nagtatanong, kaya pa ba niya? Pagod na ba siya? Naisip niya na syempre pagod na ito. Hayaan lamang itong sumagot ng tapat, pagkatapos ay maaari niyang kanselahin ang nakakabaliw na pagsasanay na ito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, sumagot si Logan na ito ay kaya naman matiis. Tumingin si Henkel sa batang Panginoon sa gulat at sinabi nito na may ngiti na ito ay isang magandang pagsasanay. Dinaranas ito ng mga kabalyero araw-araw, kaya malamang ay malalakas sila. Inaasahan niya ang susunod na pagsasanay. Ang mga kabalyero ay tahimik na nagmura, at ang kapitan ay kinakabahan na ikinuyom ang kanyang mga ngipin at naisip na hindi ito ang kanyang gusto. Hindi maintindihan ang kanilang reaksyon, tumingin sa kanila si Logan na may nagtatakang tingin, at sa lalong madaling panahon ay gabi na. Natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa sa gubat, tumingin siya sa paligid at naisip, umalis na ba ang lahat ng mga kabalyero? Ang pagsasanay sa kanila ang kanyang insurance kung sakaling mabaigo ang lahat ng kanyang mga plano. Kung ang lahat ay mabaigo, sasama siya sa mga kabalyero at lalaban sa frontline, kaya kailangan niya ngayong maging malapit sa kanila at magtatag ng mga koneksyon. At habang ang kanyang lakas ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, mahalaga rin na sanayin ang kanyang katawan. Doon ang magiging kapaki-pakinabang ang pagsasanay ng orden ng mga kabalyero. Naglabas siya ng isang daloy ng enerhiya mula sa kanyang kamay at idinikit ito sa kanyang dibdib, nakangiti habang iniisip na alam niyang gagana ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada, na iniisip na dahil lumalaki ang core ng kanyang kapangyarihan, hindi niya mararamdaman ang pagod.
Bago bunutin ang espada mula sa kaluban nito, pumikit siya at nag-concentrate, pagkatapos ay biglang hinayla ito, na nagpapataas ng isang daloy ng hangin. Ang enerhiya ay inilipat sa kanyang talam at naisip niya, ito ba ang kapangyarihan ng isang Star Core? Siguro kapag umabot siya sa pangalawang bituin, makakamit niya ang lakas na katumbas ng isang mataas na ranggong kabalyero tulad ng kanyang ama. Ang mga kaisipang ito ay nagpang-inig sa kanyang katawan sa pananabik at siya ay ngumiti. At sa lalong madaling panahon ay nakita niya ang mga resulta ng gawa ni Hamar. Tinitingnan ang unang dalawang iminungkahing opsyon, sinabi niya na ito ay isang kumpletong pagkabigo, pati na rin ang pangalawa. Sa ikatlo, nagtanong siya, wala na ba siyang naisip na iba? At nasaan ang carving na kanyang hiniling? Ang bagay na ito ay isang putok lamang ang magagawa. At ang magazine, hindi ba niya sinabi kung saan ito dapat ipatupad? Ang mukha ng dwarf ay namula sa galit at gusto niyang tumutol, ngunit biglang tinapik ni Logan ang kanyang noo. Na humihingi ng paumanhin sa kanya, nakalimutan niya, hindi niya dapat sabihin iyon sa kanya. Sumang-ayon si Hamar sa kanya at bumulalas na kahit siya ang kanyang Panginoon, nasaktan niya ang pride ng craftsman. Hindi niya ito pinatapos ng protagonista at sinabi na kung hindi siya capable, wala nang magagawa. Ilang linggo ng trabaho na walang kabuluhan, masyado siyang maraming inaasahan sa kanya. Kasalanan niya ito. Maling hinusgahan niya ang kanyang mga kakayahan at nasayang ang napakaraming pera. Habang nakikinig dito ang dwarf, dumilim ang kanyang mukha at halos hindi mapigilan ang kanyang galit, sinabi niya na kailangan niya ng isang buwan. Gagawa siya ng bago sa loob ng isang buwan at babalik. Sinira niya ang nabigong crossbow, pagkatapos ay umalis, na humihingal sa ilalim ng kanyang hininga sa inis. Tiningnan siya ni Logan at naisip, galit na galit ba siya na magsisimula ulit? Bigla niyang dinilaan ang kanyang mga labi at naisip na may ngiti. Kung lalo niya itong inisin, gagawa ba siya ng isang bagay na kahanga-hanga? Na inaasahan mula sa isang dwarf. Pagkalipas ng isang buwan, ipinakita ni Hamar sa kanyang Panginoon ang isang bagong modelo ng crossbow na sabay na pumuputok ng dalawang arrow. Pumutok siya at ang mga bala ay lumipad ng napakabilis papunta sa target at tumama halos sa gitna. Ang dwarf ay umubo at nagtanong kung ano ang kanyang iniisip tungkol doon. Pumutok pa ito ng isang beses, at mas madaling hawakan gamit ang isang kamay, at maaari muling palitan ang magazine. Nagulat si Logan nang makita ang target at naisip na na-reload niya ito nang wala pang 5 segundo. Ang radius ay hindi kasing laki ng sandata mula sa nakaraan, at ito ay mas maliit, ngunit mas nararapat para sa isang kawal ng kabalyero. Higit niya itong nalampasan. Sa oras na ito, ang dwarf ay nahihiyang kumumo sa kanyang ilong at sinabi na, tulad ng kanyang sinabi, ang natitira lamang ay ang pagpasok ng isang paunang inihandang magazine. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng isang buong buwan upang likhain ito. Hindi siya magyayabang, ngunit hayaan siyang maging seryoso. Si Logan sa oras na ito ay ngumiti ng malapad at naisip na hindi niya maisip na nakarating na sila sa ganito kalayo. Bagamat naghanap sila sa loob ng isang buong buwan bago ang digmaan. Napansin na hindi siya nakikinig sa kanya, ang dwarf ay bumulalas ng hindi nasisiyahan, nagtanong nakikinig ba siya sa kanya. Bigla siyang hinawakan ng kanyang amo at binuhat siya sa lupa, masayang sinabi na napakagaling niya at nagsikap. Mabuhay ang mga dwarf, mabuhay si Hamar. Si Hamar ay labis na nahihiya at nagmura, na nagsasabing makikita sila, hindi siya bata. Tiningnan siya ni Logan na may golek na mga mata at dahan daw ang sinabi ang kanyang pangalan, at ang mga mata ng dwarf ay kuminang at nagtanong, ano yun? Tanong ng kanyang amo, makakagawa ba siya ng 400 nito sa isang buwan? Sa sandaling ito, ang kanyang ngiti sa mga mata ng duwende ay naging masama. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga crossbow ay handa na at ipinakita ni Logan ang bagong sandata sa mga mersenaryo. Ginamit ni Kaiselan, pagkatapos ay bumaril sa puno at ibinaba ang crossbow, na nakatingin sa 2 bala. Ang iba pang mga mersenaryo ay labis na nagulat at sinabi ng isa sa kanila na ito ay kamangha-mangha, ang mga bala ay lumipad ng malayo. Sinabi ng lalaking nakatayo sa tabi niya na ang crossbow na ito ay bumaril ng maraming beses sa isang sunod, medyo kawili-wiling bagay. Si Kaiselan sa oras na ito ay tumingin ng may paghanga sa sandata sa kanyang mga kamay at naisip, paano magagawa ng isang crossbow ang ganoong bagay?
Ito ay muzzle loading at bumaril sa malayong distansya na may ganoong lakas. Kung magbibigay ka ng hukbo ng higit sa 300 kawal ng kabalyerya ng mga crossbow na ito, natatakot siyang isipin ang mga kahihinatnan. Lumingon siya sa kanyang amo at sinabing siya ay talagang isang kamangha-manghang tao. Ito ba ang kanyang ibig sabihin nang magsalita siya tungkol sa mga cavalry crossbowmen? Kinumpirma niya ang kanyang mga salita na may ngiti at naisip na nahirapan si Hamar. Tinulungan siya ng iba pang mga manggagawa, ngunit imposibleng mahulaan na tatapusin niya ang kanyang order 2 linggo ng mas maaga sa schedule at gagawa pa ng karagdagang 100 crossbow. Isang dwarf na may ranggo ng eksperto. Gusto niyang ibahagi ito sa parehong orden ng mga kabalyero at sa mga sundalo, ngunit mayroong panganib ng pagtagas ng teknolohiya, kaya hindi niya muna mamadaliin. Sinabi niya kay Kaiselan na mula sa araw na ito, hayaan ang mga mersenaryo na kumuha ng mga crossbow at linisin ang mga bundok sa labas ng kanilang mga teritoryo. Nagulat ang lalaki at gustong sumagot, ngunit naunahan siya ng kanyang amo at nagtanong na may ngisi, ibig ba niyang sabihin na ito ay imposible? Ang mersenaryo ay nag-aalangan na tumingin sa malayo, nakatingin sa 2 bala ng crossbow sa puno, at sumagot na maaaring mangyari ito. Lumingon ang bida at tumungo sa mga mersenaryo, na mahigpit na sinasabi na dapat niyang tiyakin na ang lahat ay gagana ng sigurado. Kung hindi, ang lahat ay walang saysay. Pinanood siya ng lalaki na umalis at naisip na hindi siya gagawa ng sandatang tulad nito para pumatay ng mga halimaw. Pinanood niya itong utusan ng iba pang mga mersenaryo na kumuha ng isang crossbow at nagtaka kung siya ay naghahanda para sa digmaan. Dumating agad ang tagsibol at ang mga kabalyero ay nagsasanay pa rin. Pinanood ng isa sa kanila ang batang amo na tumatakbo na may 2 kabalyero sa kanyang likod at sinabing mayroon siyang napakalaking stamina. Ito ay katawa-tawa lamang. Siguro ito ay nasa kanyang mga gene. Sinabi ng kanyang mga kasama na kung magmana siya sa kanyang ama, dapat ay magaling siya sa espada. Gayunpaman, dapat nilang tandaan kung ano nangyari kay Dominion. Tanong ng kabalyero kung paano siya maihahambing sa isang matanda. Pagkatapos ng lahat, natalo siya sa kanyang nakababatang kapatid bago pa man magising ang kanyang force. Ngunit sa kabila nito, nakakagulat na nakayanan niya ang lahat ng kanilang pagsasanay sa loob ng 1 buwan ngayon. Ang pagsasanay na orihinal na idinisenyo upang paalisin si Logan ay naging bahagi na ngayon. Ang pagsasanay na ito ay may hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ito ay naging isang insentibo para sa mga mababang ranggo na mga kabalyero na karaniwang ginagawa ng walang pag-iingat. At napagtanto rin nila kung ano ang nararamdaman ng kanilang mga kabayo at nagsimulang makiramdam sa kanila. Sa panahon ng pagsasanay, sinabi ng isang kabalyero sa kanyang kasama, na nagdadala sa kanyang likod, na sumobra siya sa pagkain kahapon, kaya medyo mabigat siya. Sumagot ang kanyang kasama na hindi mahalaga, isa siya sa kanila, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Ang mga mata ng kabalyero ay kuminang sa galit at nahihiyang sinabi na siya ay isang tanga. Ano ang dapat niyang isagot sa gayong biglaang pahayag? Ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga kabalyero ay isang bonus ng pagsasanay. Tiningnan ng kapitan ng orden ang kanyang mga nasasakupan na may ngiti at naisip na patuloy niya itong sinasanay dahil hindi umalis ang unang batang amo. Ngunit ang resulta ay nakakagulat sa kanya. Lumingon siya ng isang masigasig at nagpapasalamat na tingin sa batang amo, na kinilabutan siya, at sa oras na iyon ang kapitan ay ngumiti at naisip na ang kanyang maswerteng anteng-anteng ay dumating na sa kanya. Sa oras na ito, naramdaman ni Logan ang tingin ng isang tao sa kanya at kinakabahang kinamot ang likod ng kanyang ulo, nagtataka kung siya ay pagod na. Nang maggabi na, ang bida ay nakaupo na sa kanyang silid at nagmumuni-muni. Dahil napagod ang kanyang katawan sa pagsasanay, nagsisimula siyang pasiglahin ang panloob na kamalayan sa pamamagitan ng pagmuni-muni. Ang pag-uulit at pag-uugnay nito ay nagbibigay ng mga resulta. Kamakailan, napansin niya ang mga palatandaan ng pagbabago ng kanyang force. Kung mapapabuti niya ito gaya ng kanyang plano, kung gayon ang superhuman, Aura Master at Supreme Magician ay hindi na magiging banta sa kanya, tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Humihinga siya ng malalim at isang maliwanag na bilog ang lumitaw sa kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay nabalot ng aura at nagsimula siyang bamulong ng mga salita sa isang hindi kilalang wika, na nagpapalakas sa daloy ng enerhiya.
Ikinuyong niya ang kanyang kamay at may isang pagsabog na pumuno sa buong silid. Hamupa ang enerhiya at ang bilog ay nagkaroon ng malinaw at makinis na mga balangkas. Sa sandaling ito, si Logan ay nagtamo ng isang 2 bituing core. Ngayon ay mayroon na siyang base para matutunan ang susunod na lihim na teknik ng espada, ang Iron Slash. Sa pag-iisip sa lakas na kanyang nakuha mula sa unang teknik, tiwala siya na ang pangalawa ay lalampas sa kanyang mga inaasahan sa kanyang kapangyarihan. Tumingala siya sa bintana at napansin ang isang malaking buwan sa langit, na iniisip na kung nagawa niya itong makabisado bago ang digmaan, hindi siya matatakot kahit sa mga mataas na ranggong kabalyero. Sa lalong madaling panahon, ang nyebe ay natunaw ng lubusan at ang luntiang halaman ay muling tumakip sa lupa. Narinig ng mga halimaw na naglalakad sa parang ang malakas na kalabog ng mga paa ng kabayo sa likod nila at lumingon. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ng may takot. Ang mga cavalry ay papunta mismo sa kanila. At si Kaiselan, na namumuno sa mga mersenaryo, ay itinaas ang kanyang kamay at ikinuyong ito. Na inuutusan ng iba na magporma sa yun. Ang mga hanay ng mga mangangabayo sa magkabilang gilid ng gitna ay tumakbo sa magkasalungat na direksyon, na pumapalibot sa mga halimaw, at sinabi ni Kaiselan sa kanila na ikarga ang kanilang mga crossbow, pagkatapos ay ibinigay ang utos na pumutok. Sa utos, pinaputok nila ang mga bala na may sumisitsit na tunog at tumagos sa mga katawan ng mga halimaw, na naging dahilan para sila ay sumigaw ng malakas. Ang ilan ay nakaligtas, ngunit dahil sa mabilis na pag-reload, wala silang oras para tumakbo ng malayo at ilang bolt ng crossbow ang tumama sa kanilang mga likod. Muling nag-reload at pumutok, madali nilang napatay ang mga halimaw. Ang huli sa kanila ay bumagsak sa lupa at huminto ang mga cavalry, na nakikinig sa kanilang mga huling daing. Ang mga mersenaryo ay natuwa nang makita kung ano ang kayang gawin ng bagong armas at isa sa kanila ay nagsabi na ang mga crossbow na ito ay halos walang recoil. Sinabi ng isang mangangabayo sa malapit na ang kanyang putok ay tumagos sa ulo ng halimaw at tumama sa ulo ng isa pa na nakatayo sa likod. Nagtawanan sila, natutuwa sa matagumpay na pangangaso, at naisip ni Logan na ang isang grupo ng higit sa 100 mga halimaw ay nawasak sa wala pang 10 segundo. Ang kanilang mga lumang gawi mula sa paggamit ng isang regular na crossbow ay naramdaman ng husto, ngunit nagsimula silang mag-reload ng mas mabilis. Hindi nasayang ang kanilang pagpunta sa malayo para manghuli. Napansin ang ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Kaiselan kung siya ay nasiyahan. Kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabi na sa unang pangangaso ay ipinakita nila ang kanilang mga sarili na nakakatakot, ngunit ngayon ay naging mas mahusay na sila. Ang mersenaryo ay nanahimik ng ilang segundo, na iniisip ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanyang pag-usisa at tinanong kung bakit niya ito kailangan. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang hukbo ng mga mersenaryo na may ganitong kapangyarihan. Plano niyang patayin ang lahat ng mga halimaw sa kontinente. Gusto sanang sumagot si Logan, ngunit bigla niyang narinig ang kalabog ng mga paa ng kabayo sa likod niya. At ang excited na boses ng isang lalaki na tumatawag sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Nakita kung gaano kahirap siyang huminga, nag-alala si Kaiselan at tinanong kung may nangyari. Tuwang-tuwa, itong sumagot na ipinadala siya ng isang lalaki na nagngangalang Rick. Nagulat si Logan sa mensahero at nagpatuloy ito, na nagsasabing kahapon ay nagdeklara ng digmaan si Viscount Hamontezan sa kanila. Ang mga salitang ito ay lubhang ikinagulat ni Logan.